Sa ating sulyap sa mundo, Pope Francis may panawagan para sa karapatan ng migrant workers sa kanyang pagbisita sa Singapore. Habang sa Amerika, migrant groups hindi nagustuhan ang pahayag ni ex-President Donald Trump sa nagdaang debate laban kay Vice President Kamala Harris. May balitang A to Z, si Paul Henson. Vice President Kamala Harris panalo laban kay ex-President Donald Trump sa debate performance ayon sa viewer poll at Trump kinastigo sa kanyang mapanirang pahayag tungkol sa migrants. Walang basihan ayon sa migrant community mula sa Haiti ang pahayag ni ex-US President Donald Trump sa debate noong Martes na kumakain ng mga alagang hayop ang mga migrants sa Amerika. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Ayon sa analysts, nangatal si Trump sa magandang performance ni VP Kamala Harris. Batay sa CNN poll, 63% ang nagsabing lamang sa debate si Harris laban sa 37% para kay Trump. And I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country. Sa New York City, isang araw matapos ang presidential debate, nagkitang muli at nagkamayan pa sina Harris at Trump. Magkaribal man sa politika, nagkaisa ang dalawa kasama si US President Joe Biden sa paggunita ng September 11 attack sa New York. Halos 3,000 katao ang nasawi nang atakihin ng Al-Qaeda ang World Trade Center sa Manhattan, 23 taon na ang nakalilipas. Nagtapos ang 12-day tour ni Pope Francis sa Asia at Oceania sa misa sa Singapore Huwebes ng gabi na dinaluhan ng libo-libo katao. Bago ito, nagtalumpati ang Santo Papa sa harap ng political at religious leaders. Nanawagan siya para sa dignidad ng mahihirap at matatanda at para sa makatarungang sahod para sa migrant workers. Sa kabila ng mga problema sa kalusugan ng Santo Papa, malakas pa rin ang kanyang paninindigang dalhin ang mensahe ng pag-asa sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ang ating sulyap sa mundo para sa Balitang A to Z, Paul Henson.